Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang hapon po. Hello ma'am, aware po ba kayo doon sa impeachment ni VP Sara Duterte? Yes po. Ano pong masasabi niyo doon? For me kasi parang somehow kung ano kasi yung ginawa mo sa fund, especially sa mga, I don't know kung ano yung name, pero yung fund for the teachers and staff, yung, I don't know kung anong name nun eh. Yung mga Nung- benefits yata, mga ganun. Yes. But then, hindi niya ma-liquidate kung ano yung pinagagastos niya, each and every penny of the Filipinos. So for me, kung hindi niya ma-justify yung mga bagay na yun towards sa mga binabatong accusations sa kanya, then, deserve niya yung mga impeachment trial na kinakaharap niya. So, Ibig sabihin ma'am, aware po kayo doon ngayon na may bago na namang pangalan na si Miguel Moto, saka si... May mga bago kasi lumabas ngayon ng mga pangalan ma'am na talagang hindi mo alam kung saan pinagdadampot eh. hindi kasi natin malalaman yung totoo unless magbibigay din siya ng statement niya toward those person na ina-accuse niya na nandito yung fund na to. You should, kasi 'di ba parang during the trial niya or dun sa mga press con na nire-release niya, meron siyang binabanggit ng mga pangalan or ng mga department. Nakuhain niya yung liquidation sa ganitong department. But then, pag pumunta kayo sa department na yun, ang ibibigay lang sa inyo is ibibigay lang ulit sa company BP Sara. So parang paulit-ulit lang unless ida-direct niya directly kung siya mismo magbigay, just like what Lenny do, 'di ba? Binigay niya yung liquidation ng form niya. That's it. Ganun lang naman siya kasimple. Kung totoo kang tao na nagbibigay ng, kung malinis naman yung intention mo, ginamit mo sa tama yung fund, then bakit ka mahihiyang ipakita yung totoo? Which is pera naman yun na, pera naman natin yun, 'di ba? So we have the right to know. So I think for the impeachment lang is kailangan pa rin natin gawin yung parang due process of the impeachment trial. If she did she did wrong sa people of for the Filipino people, and then dapat ma-impeach talaga siya. Just like what other president or has been the president before, diba, na-impeach sila. So, kasi napatunayan na meron talaga silang ginawa na hindi dapat. So ano masasabi niyo ngayon ma'am na nandun na sa Senado ang impeachment ni VP Sara? Kaso pinapatagal pa ng Senado. Ano pong mensahe? Hindi ko din naman sila masisisi kasi for ano yung mga nangyayari ngayon. Like for DDS, meron siyang ICC, nasa ICC siya. So, hindi ko din masisisi yung Senate natin na hindi nila ma-priority, which. Kasi ang dami namang din nangyayari ngayon. And then for incoming senatorial, so I think yung isip din kasi nila is parang hate. Kahit na ang duties naman talaga nila is to prosecute kung ano yung mga dapat. But then nga, ayun, hatid din siguro yung opinion nila. Nabanggit nyo kanina yung ICC. Patanong ko kayo, ano pong makakomento nyo doon? Pabor ba kayo eh? So, hindi ko masasabi na mali yung ginawa sa kanya ng ICC because what ICC is talking about is the human right as a whole nation, as a humanity, 'di ba? So, kung titingnan mong mabuti, yung ginawa nila kay DDS is just parang consequences on what he did during the war on drugs. So, kahit naman na i-deny niya na what he did is yung parang sa mga parang ang mga naging mali during war on drugs is that walang proper process. Wala, kumbaga, meron lang karatulan na parang, rapist ako, drug, ganyan. Pero wala naman silang due process na, nilitis ba yung tao na to, ganyan. Meron ba siyang, parang every policeman say is that, may record na yan sa amin, ganyan, blah, blah, blah. Sige, iimbestigahan natin, but then wala namang investigation na ganap. Basta sinabi ate kasi yan ganyan. Pero, what comes after that? So for me, what is happening to DDS right now is just the consequences na hindi niya ginawa yung due process. But for me, pabor ako kasi consequences niya yun eh. So tayo bilang Pilipino, parang we have to i-accept natin kasi yun yung rule ng human rights kasi siya ng whole nation, ng whole for every country na kasama for
for ICC. So, that's just the right thing to do. Or, kung ako ngayon, magrarally ako na pakawalan niyo si DDS, para saan pa? Kasi para saan pa? Kasi nga, meron naman talagang mga proof na wala talagang proper prosecution during his term on war on drugs. Saka napanood yun na po, ma'am, yung mga na-interview na mga biktima. Sorry, what? Kung napanood yun na po ba yung mga biktima doon sa war on drugs, yung mga family na nagsasalita na wala naman daw yung mga kasalanan ang kanilang pamilya, pero talagang gumagamit sila pero wala silang pinapatay, wala silang ano. So, sa tingin niyo po ba, ma'am, deserve ba nila mamatay o kailangan niyo po siso pa? For me, kailangan iproseso pa rin niya. Yun nga yung mga sinasabi ko kanina na pagkukulang ni Duterte. Sana siguro much better kung during that time, ang pinasoon niya na lang na batas is maybe death penalty. I think that would be much better, diba? At least meron tayong proseso na sinunod. Kasi yung during his term, kasi parang ang nangyari na lang, patayin na, meron tayong watch list. If I remember correctly, meron lang ganun, but then hindi muna nila tinanong or binackground check yung mga each and every person of that. Ang ano di kasi dito, ma'am, minadamay pa na 4 years old. Yun. Yun yung pinag-aanuhan niya ngayon. Yun yung reason of na bakit siya nasa ICC. Yun yung consequences. So tayong mga Pilipino ngayon, dapat hindi tayo magalit sa ICC kasi meron naman din talagang nadamay ng mga innocent people. Thank you, ma'am. Salamat Thank po. you. Sir, magandang araw po. Aware po ba kayo doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, sir? Opo, aware po. So, sir, deserve niya po ba ma-impeach dahil din sa mga ginastos niya na pera na hindi niya mapaliwanag? Yung pinagbibigyan ho ata, sir, sina Mary Grace Piatos. So, ano masasabi niyo doon, sir? Para sa akin, dapat ma-impeach kung mapapatunayan. Kasi hindi, kumbaga, yung pera na ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya para sa mga estudyante. So, sila dapat yung nakakatanggap ng ganun, hindi yung mga, kung kaninong bulsa man nila ipinasok, di ba? Pero, siguro, to be fair, kinakailangan o maganda na magkaroon ng pagsusuri talaga. Para, lalo na yung mga diehard fans siguro, is, kumbaga, maging open din sila. Mabigyan din ng linaw yung mga haka-haka nila. So, sir, ano masasabi niyo doon na ngayon po ay nasa Senado na po ang impeachment ni VP Sara Duterte? Siguro, kung yung pagsisimula niya is makakapagbigay linaw sa lahat ng issue tungkol dun sa nakulimbat na pera, then yes. Thank you, sir. Maraming salamat. Sir, magandang araw po, sir. Sir, ano pong makukomento nyo sa impeachment ni VP Sara Duterte? Pabor po ba kayo na masimulan na ito ng Senado? Sana masimula na. Para malaman na yung talagang may nagawa sa kasalanan o yung saan pumunta yung sinasabi nilang confidential fund. Yun. Sana mampisa na nila. So, pabor kayo na may umpisa na. So, sa inyo, sir, pabor di ba kayo ma-impeach na si VP Sara Duterte? Pabor po ako tayo doon. Para siyempre, dahil nga doon sa confidential fund, pabor po tayo na ma-impeach si Sara Duterte. So, ibig sabihin, sir, alam niyo po yung mga nangyaring kabalustugan sa DepEd? Oo, kasi lagi tayo nanonood doon sa Kongreso. Dapat kasi may tao talaga na totoong tao. Hindi yung kung sino-sino yung mga pangalan na nakalagay doon sa resibo. Diba? Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you.